El Nino, magsisimula na ayon sa DOST Pag-asa, Boracay, maaaring makaranas ng matinding tag-init. Lalaki, timbog sa ikinasang bypass operation ng mga kapulisan sa New Washington. 6.5 million pesos na halaga ng social pension na ipamahagi sa mga Aklanon na senior citizens. 4 na centenarian sa probinsya ng Aklan nakatanggap ng cash grant. Truck, nawala ng preno at naaksidente sa Baguio City, 3 sakay, sugatan. Lagpas 95,000 na trabaho, bubuksan sa nationwide job fair sa araw ng kaligayaan. Dole, napalabas ng labor advisory para sa Independence Day. Suspensyon ng klase sa ilang bahagi ng Mindanao, posibleng tumagal ng ilang buwan. DepEd, nagsagawa ng assessment sa paaralan na apektado ng lindol sa Mindanao. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan. Sa mga Kalibog Cable subscribers at mga Aklanon sa buong mundo, ito ang Kalibog Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito mabalitang aming nakalap ngayong araw June 11, 2026. Naglabas na ng advisory ang DOST Pag-asa sa pagsisimula ng El Nino sa bansa. May detalye sa balitang yan, si Raymar Chidasio. Opisyal nang inanunsyo ng DOST Pag-asa ang pagsisimula ng El Nino phenomenon sa Tropical Pacific na inaasahang magpapatuloy hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Ayon sa Pag-asa, ang naturang climate phenomenon ay maaaring magdulot ng mas mababang antas ng pag-ulan, mas mahahabang panahon ng tagtuyot at mas mataas na temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil dito nagbabala ang mga otoridad sa mga posibleng epekto ng El Nino sa supply ng tubig, agrikultura, kalusugan ng publiko at kapaligiran. Maaari rin itong mapataas ang panganib ng drought, heat-related illnesses at mga insidente ng grass at forest fires. Kaugnay nito, maaari ring makaranas ng matinding tag-init ang isla ng Boracay, gayunpaman ay pinapaalalahanan ng lahat sa kahalagahan ng maagap na paghahanda upang mabawasan ang epekto ng matinding init at posibleng kakulangan sa tubig. Samantala, mariing pinaalalahanan naman ang mga lokal at turista sa isla na manatiling hydrated, iwasan ang matagal na pagkabilad sa matinding init at regular na subaybayan ang mga opisyal na abiso mula sa mga otoridad. Hinihikayat din ang mga mamamayan na maging maingat upang maiwasan ang mga sunog na maaaring dulot ng tuyong kondisyon ng panahon. Raymar Chidosio, Kalibog Cable News. Timbog ang isang lalaki sa ikinasang bypass operation ng mga kapulisan sa New Washington, Aklan. Tiklo ang isang laborer matapos umanong mahulihan at mabilhan ng hinihinalaang iligal na droga sa sinagawang bypass operation sa bayan ng New Washington, Aklan. Kinilalang suspect sa alias na Tonet, 39 anyos at residente ng nasabing bayan. Batay sa paunang ulat, nabilhan ang suspect ng isang sachet ng hinihinalaang shabu na naging dahilan ng kanyang pagkakaaresto. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang inventory at dokumentasyon ng mga nakumpiskang ebidensya sa pangunguna ng mga otoridad. Nakaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Era G. Briones, Kalibog Cable News. 6.5 million pesos na halaga ng social pension na ipamahagi sa mga Aklanon na senior citizens. May detalye sa balitang yan, si Jerry Rosales. Na ipamahagi na sa mga Aklanon senior citizens ang kanilang social pension mula sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa pamamagitan ng Social Pension Program. May kabuuang halaga na 6,573,000 ang matagumpay na naipamahagi sa 2,191 indigent senior citizens mula sa 23 barangay. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 3,000 piso para sa second quarter ngayong taon. Samantala na isa katuparan ang pamamahagi sa pamamagitan ng LGU Malinaw na kinatawan ng Municipal Social Welfare and Development Officer at ng Municipal Treasurer's Office sa koordinasyon ng Office for Senior Citizens Affairs. Jelena Rosales, Kalibog Cable News.
Nakatanggap ng tig 25,000 pesos ang 4 na mga centenarian sa probinsya ng Aklan matapos maabot ang edad na 100 taong gulang. Nakatanggap ng cash grant ang 4 na centenarian matapos maabot ang edad na 100 taong gulang. Pinarangalan ng Aklan Provincial Government sina Lourdes Inac ng Malinaw, Dedikasyon Nagamos at Loserfida Nadura ng Balete at Jovito Aguirre ng Bayan ng Makato. Nakatanggap ang naturang mga centenarian ng tig 25,000 pesos alinsunod sa Republic Act No. 10868 o Centenarians Act of 2016 at Expanded Centenarians Act. Bukod dito, nakatanggap din sila ng Certificate of Recognition mula sa Gobyerno Provincial na Aklan sa ilalim ng pamumuno ni Aklan Governor Joanmar Flores. Matagumpay na naibigay ang cash grant sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Energy Briones, Kalibo Cable News. Sa balitang probinsya, isang truck na may kargang mga punla ang naaksidente sa Baguio City matapos umanong mawala ng preno habang bumabagtas sa pababang bahagi ng kalsada kahapon ng umaga. Sugatan ng driver at 2 pahinante agad namang isinugod sa paggamutan. May detalye sa balitang yan, si Andy Narce. Sugatan ang 3 sakay ng isang truck na may kargang mga punla matapos itong maaksidente sa kahabaan ng Swallow Village Road sa Baguio City kahapon ng umaga. Ayon sa inisyal na investigasyon, bumabagtas ang truck sa pababang bahagi ng kalsada nang umano'y magkaroon ng mechanical error at mawala ng preno. Dahil dito, nawala ng kontrol ang driver na nagresulta sa aksidente. Naging pahirapan naman ang rescue operation matapos maipit ang mga sakay ng truck dahil sa lakas ng impact. Agad namang rumesponde ang mga personnel ng emergency response at rescue teams upang ma-rescue ang mga biktima at agad na isinugod sa paggamutan ang driver at 2 pahinante. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang kabuuang pinsala at eksaktong sanhi ng aksidente. Para sa Balitang Probinsya, Andy Narce, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako hinagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Bubuksan ang lagpas 95,000 na trabaho sa nationwide job fair sa Araw ng Kalayaan bukas, June 12. Aabot sa 95,240 na bakanting trabaho ang nakatakdang ialok sa mga Pilipinong naghahanap ng hanapbuhay sa isa sa gawang malawakang job fair sa buong bansa bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-127 na Araw ng Kalayaan sa June 12 bukas. Batay sa datos ng Department of Labor and Employment, kabilang sa mga trabahong may pinakamalaking bilang ng bakante ang sales clerk, store crew, production operator, construction worker, call center representative at service crew. Iniulat din ng ahensya na nasa 1,181 na local at overseas employers ang makikilahok sa nasabing aktibidad upang mag-alok ng mga oportunidad sa trabaho mula sa iba't ibang sektor tulad ng retail, manufacturing, construction, business process outsourcing, at accommodation and food services. Bukod sa job matching, magbibigay rin ang DOLE ng on-site government services, kabilang ang pagproseso ng mga kinakailangang dokumento at skills training para sa mga aplikante upang mapadali ang kanilang paghahanap ng trabaho. Layunin ng programa na mabigyan ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan ang mga Pilipino habang ginugunita ang kasalinlan ng bansa. Energy Briones, Kalibo Cable News. Department of Labor and Employment naglabas ng labor advisory kaugnay ng tamang pagpapasahod sa mga manggagawa sa Araw ng Kalayaan na idineklarang regular holiday. May detalye sa balitang yan, si Jillian Rosales. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas, June 12, muling pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga employer na sundin ang tamang pagbibigay ng sahod sa mga manggagawa. Sa inalabas na Labor Advisory No. 11 Series of 2026, pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer na bayaran ng kanilang mga manggagawa ng tamang pasahod sa Independence Day, June 12. Ayon sa DOLE,
ang Independence Day ay isang regular holiday kaya dapat sundin ng mga kumpanya ang umiiral na labor advisory sa pagbabayad ng holiday pay ng kanilang mga manggagawa. Para sa mga empleyadong papasok sa trabaho sa nasabing araw, may karapatang dagdag na sahod na itinakda ng batas. Ayon sa DOLE, ang mga sumusunod na patakaran sa pasahod ay dapat sundin. Kagaya ng kung hindi magtatrabaho ang empleyado, makatatanggap pa rin siya ng 100% ng kanyang arawang sahod basta't siya ay present o may bayad na leave noong araw bago ang holiday. Kung magtatrabaho sa araw ng holiday, ang empleyado ay dapat bayaran ng 200% ng kanyang arawang sahod. Kung mag-o-overtime ng lampas 8 oras, may dagdag na 30% sa hourly rate ang dapat ibayad. At kung holiday ay natapat sa rest day, may dagdag pang 30% na basic wage ng 200%. Nagbigay ng paalala ang DOLE sa mga employer na mahigpit na sumunod sa tamang pasahod upang matiyak na napoprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa ngayong paggunitan ng araw ng kalayaan. Mula dito sa bayan ng Kalibo, Jillian Rosales, Kalibo Cable News. Patuloy na naaantala ang pagbabalik klase sa ilang bahagi ng Mindanao matapos ang malakas na lindol na yumanig noong Hunyo 8. Posible umanong abuti ng ilang buwan bago maipagpatuloy ang normal na klase sa mga apektadong paaralan. Madidal sa balitan yan, si Liza Rosales. Posibleng umabot ng ilang buwan bago muling makabalik sa normal na klase ang ilang paaralan sa Mindanao na naapektuhan ng lindol noong Hunyo 8. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, marami pa ring estudyante at guro ang nasa evacuation centers habang nagpapatuloy ang assessment sa lawak ng pinsala. Batay sa datos ng DepEd, nasa 1,129 na paaralan sa Mindanao ang nasira, kabilang ang 150 silid-aralan na tuluyang nawasak. Samantala, nananatili ring suspendido ang klase sa humigit kumulang 8,000 paaralan habang hinihintay ang safety clearance mula sa mga lokal na pamahalaan. Nag-deploy na rin ang DepEd ng mga grupo para magbigay ng psychological first aid sa mga apektadong mag-aaral habang inihahanda ang pondo para sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan. Ayon sa DepEd, magpapatuloy lamang ang face-to-face classes sa mga apektadong lugar kapag idineklarang ligtas na muli ang mga gusali ng paaralan. Liza Rosales, Kalibo Cable News. DepEd nagsagawa ng assessment sa mga paaralan na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. May detail sa balitan yan, si Jillian Rosales. Nagsagawa ng paunang assessment ang mga engineer ng Department of Education sa paaralan ng General Santos City na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa pangungunan ng Central Office at Field Offices, binisita ang General Santos City National High School, Romana Angkaron Integrated School at Cahilisot Central Elementary School upang suriin ang structural integrity ng mga naapektuhang gusali sa mga naturang paaralan. Kaugnay nito, magpapatuloy din ang pagsusuri sa mga susunod na araw sa mga apektado pang pasilidad sa regional at school division offices upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga guro at mag-aaral. Jillian Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay na panahon sa Provincia Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Maria Edith Leonor Silvestre mula sa Iloilo Dupla Radio Station, Pag-asa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan, muna ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Webes, June 11, 2026. Sa subong wala man kita may gina-monitor na LPA kon bagyo sa sulod or sagwa sang aton Philippine Area of Responsibility. Samtang southwest monsoon ang padayon nga nag-aapekto sa may western section of northern Luzon. Diri naman sa western Visayas, generally fair weather kita pero wala man naton ganadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangulat kag panagoob, duga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon south to southwest nga magadalas ang makanay tubtob makasarana pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 6:12 karon sa hapon kag magabutlak ini alas 5:27 buwas sang aga. Kag man ang aton latest weather update para sa mga dugang nga impormasyon bisitahan lang aton official website at www.bagong.pagasa.dust.gov.ph.
pati na ang aton mga official social media accounts. Halin diris may Iloilo Doppler Radio Station Pag-asa Visayas DOST. Ako si Maria Edith Lenore Silvestro. Madamo gid nga salamat. At iyan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito si Reggie Briones at ito ang Kalibo Cable News.